Ito ang FKM LTS125. Sa mga nagtatanong kung ano yung meaning ng LTS, ito yung sagot ko. Latest. Joke. Hindi ko talaga alam actually. Pero balik tayo sa motor. Usap-usapan na naman sa comment section ang look-alike daw nito. Alamin nga natin kung anong motor, kung ano sinasabi ng madla. So tara. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that Ito ang Keyway X-Speed 125. Ito ang bagong motor na nilabas ni Keyway na ang dealer dito sa Pinas ay ang Mitsubishi PH. Marami din nagsasabi ito yung dating Keyway Keyblade 125. Yes, tama po. Nirename lang naman po nila ang motor na to. Pero ito pa rin yun. Pati yung specs, ito pa rin yan. By the way, carburetor nga pala itong si Keyway X-Speed 125. Kung hanap nyo naman ay fuel injection, same style lang, dito papasok si Benelli VZ125 Fi. Same lang naman sila, yung itsura. And ang pinagkaiba lang naman, carb type si Keyway at Fi naman si Benelli. O diba? Meron kang option. Malaki nga pala ang difference sa price dahil carb type at Fi. So, kayo nang bahala kung saan yung kaya nyong budget. Tatlong bagay lang ulit ang gusto kong malaman dito. Una, price. Ito ang FKM LTS125 Fi na may presyo na 67,900. Samantalang ang Keyway X-Speed 125 ay may presyo na 64,900. At ang Benelli naman na BZ125 ay may presyo na 72,800. Di hamak na mas mataas doon sa dalawang nauna. So kayo, ano ang mas bet nyo? Pangalawa, specs. I want, I will have 'em. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? Open yung mga ilaw. Ayan. Oh, ito pala. Daytime running light. Tapos, dito naman sa part na to, ito yung signal light. Ayan. Ayan yung ilaw niya. Diba? Automatic on siya kapag in-start natin. Taillight naman. Ito yung taillight. Signal light dito sa side. Sa dashboard, ayan yung itsura niya. Mga switches. Meron tayong hazard dito. Naka-on yan. Electric starter. Busina natin. Busina check. Beep. Beep. Signal light and then high and low. Headlight. Napakaangas ng headlight, boy. Tingnan nyo naman, oh. LED rin yan. Halos lahat ng ilaw na ito, LED. Tapos naka-telescopic fork. Kanyang front fender. Tapos naka-dual path caliper. Naka-disc brake. Tapos yung ating size dito is 80 by 80 by 14. Ayan, tubeless na rin yan. Meron tayo ritong USB port. So, cord na lang yung kailangan nyo. Naka-drum brake tayo rito sa likod. Naka-mugs din tayo rito. And tubeless na rin yan. Ang size ng gulong ay 170 by 14. Monoshock, adjustable. Tapos, meron siyang baso. Ganda ng style dito. Ang panggilid naman nito. Wala rin tayo ritong kickstart. Meron tayo ritong kill switch. Signal light, and then LED na rin yan, yung kanyang park light, LED. Para dito sa kanyang headlight, split type siya. Then yung high and low,
meron tayo ritong park light, LED rin yan. Naka-telescopic fork tayo rito. Yung size dito ay 70/90 by 14. Single disc brake, naka-dual pad caliper tayo rito. Yung ating ignition key, meron tayong shutter lock din dito. And then ito yung susi. Panel gauge na naka-fully digital na tayo rito. So, meron tayo rito sa side, meron tayong off ng kanyang park light, headlight, and then electric starter. So dito sa side, meron tayong high and low, signal light, busina. Air-cooled pa rin tayo rito. Size dito ay 80/90 by 14. So tube type pa rin naman to. Meron tayong USB port dito. So signal light tayo rito, LED, tsaka park light, and then styling LED. Tapos meron tayo rito park light na LED rin. Tsaka, so ayan, naka single shock tayo rito or mono shock para dito sa likod. Hindi rin siya adjustable. So, sa panggilid naman natin, at kagandahan, meron tayong kickstart. Karamihan kasi ng mga scooter ngayon is wala siyang kickstart, di ba? Side stand, meron tayo rito ang kill switch. Ito yung pinaka-sensor niya. Pangatlo, design. So mapapansin talaga natin dito sa LTS 125 ng FKM is ang pinagbago lang talaga dito ay yung kanyang lights or yung kanyang headlights. Yung itsura, yung datingan, yung pinaka-design niya talaga. Pero halos kabuuan, mapapansin natin, yung design talaga ng motorcycle is hawig talaga siya sa Keyway or sa Benelli na BS 125 or X-Speed 125. So, dito naman sa design niya kasi, halos hindi sila nagkakalayo. Talagang mapapansin nyo naman dun sa video natin kung ano yung tsura ng bawat isa, kung ano yung specs ng bawat isa. Pero yung datingan niya is talagang nagkatalo lang dito sa kanyang headlight. Tingnan nyo namang mabuti kung gaano kaganda rin yung headlight nito. At papapansin din natin na yung kanyang ignition key, yung kanyang mga switches, papansin natin talaga na parehas, katulad talaga siya. Pero syempre, kahit ano pa man yung motor na pipiliin mo, nasa sa inyo pa rin naman yun. Wala naman tayong kaso doon, okay? So, kung ano yung bet ng isa, is respeto na lang sana doon sa mga bumibili. Okay? So, sana wala tayong brand war pagdating dito sa mga motorcycle. All's at stake, it's my time to shine. Yeah, I'ma train hard, mistakes turn into learned scars. To build a brickyard, it's one by one, each bar. So build it tall, build it strong, build it large, and build a base first so